Guys, itong tutorial na to is about volatility ng isang coin. Para ma-identify natin yung volatility ng isang coin versus sa price action, gamit tayo ng RSI. Default lang yung settings. Alam nyo naman na divergence strategy yung ginagamit ko. So, sa pag-identify ng divergence, madali lang. Diba? Nakita nyo dito. Diyan. Na-create ng lower low. Lower low, lower low, lower low. At saka, makikita nyo diba? Dito sa RSI, na-create ng lower low, higher low. Dito na part. Na-create dito ng higher low. So, it means na yung market ay humina na yung selling position up. Humina na yung mga sellers. At sa paggamit, identify niyan, paano ka papasok, siyempre, lagyan nyo ng trendline yan. Baka, yan, dyan na zone. At dito na zone. So, divergence siya, diba? Sa pagpasok niyan, gamitan nyo ng trendline breakout. Pwede ito. Ito yung pinaka basic. Yan. Diba, binigay ko na yung paano pag-identify ng supply ng isang divergence. So, dito yun. Dito na area. First pullback ng lower low. Diyan na swing point. Yan na swing point na yan. Dito yan. Dito at ito. Yang yung tinatawag na balik. Doon sa iba, point of interest para sa akin. Yan yun. So, nakuha mo na. Once hindi ma-break yan, zone na yan, hindi yan matatawag na valid divergence. Pag ma-break yan, valid divergence na siya. So, ayan. Kapag makikita mo na nag-break na, tapos pumasok ka dito sa 50% ng dyan, pwede ka pumasok dito kasi nag-break na dito, pullback, yan, umakyat na. Pag umakyat na, dito natin gagamit yung volatility ng isang coin para kung paano natin ma-hold yung position natin. Diba dito na area, na-create siya ng higher high. Combine din ito sa structure ha. Higher high, higher high. Higher high, higher high, higher high. So, nagpapahiwatig yan na hindi pa yan bababa yung isang coin. So, umakyat siya, umakyat. Hindi pa bumaba. Dito, nakita natin dito na nag-create ng higher high. Nag-create ng another higher high pero nag-create ng lower high sa RSI. So, yung volatility niya bumaba na. Pero makikita natin dito na pwede na itong tawagin na bearish divergence. Wait ha. Yan. Pwede na itong matatawag na bearish divergence. Pero sa inside sa bearish divergence, merong nangyayaring down movement at up movement. So, hindi sila correlated. So, it means nga, meron pa itong grab liquidity na mangyayari. So, anong nangyari? Umakyat, bumaba, umakyat. Diba? Umakyat siya. Grab liquidity na itong nangyayari dito.
dito na part, pwede rin itong another possible up, ito na area, dahil nag-create siya ng paangat at yung RSI pababa, di ba? At pagdating dito, so meron dito nangyayari na gusto pa niyang umakyat, di ba? So another higher high, another lower high. So matatawag din natin itong kabuuan na to, na takbo na to dyan. At dito, bearish divergence pa rin yan. Nasa pahina na yung price. Pero nakikita natin dito na merong grab liquidity na mangyayari kasi paangat yung price action, pababa yung volatility niya. Di ba? Merong grab liquidity. Di ba? Meron ng grab liquidity. So itong grab liquidity na to, ito yung, pero hindi niya na-break tong higher high na to. Dito. Hindi niya na-break tong higher high na to. Yung higher high na yan, hindi niya na-break. So, malaking bearish divergence to. Pag ganyan, pwede lagyan mo ng trend line kung saan yung mag-break. Ganyan. So, na-break siya. Solid, dapat yung breakout, solid candle. Diba? Sakto. Merong pullback na nangyayari. Ito na yung tinatawag na reversal. Ganyan lang pag-identify ng entry nyo or position nyo para hindi nyo ma-exit ng maaga. Basahin nyo yung structure ng RSI, yung volatility niya versus sa price action. Mahirap ito, need na i-backtest mo kasi matagal-tagal din akong na-master ito. Basta isa lang yung strategy na ginagamit mo, kabisado mo talaga yung paggamit niya. Tingnan mo yung itong horizontal line na to. Sa current move, babalikan yan. Diba? Yan na yung support na dapat basagin or mag-pullback sa previous divergence. So dito nag-create siya ng another divergence. Diba? Another divergence yan. Create ng lower low, lower low, lower low. Tapos dito nag-create ng lower low, higher low. So divergence yan. Paano natin ma-identify yung supply niya? Supply niya nandito, area. Wait, dito na area. Dito. Diba? Maganda, break, pullback. Umangat na naman, diba? Dito, nag-create siya ng bearish divergence. Dito na higher high, higher high. Higher high, lower high. Pero tingnan mo yung loob ng isang divergence. Kung anong nangyari. Dito na part. Dito. Diba paangat yung price action niya? At dito naman ay pababa. Pababa yan. Diba? Tingnan nyo. Nabasag niya yung low na to. Diba? Pababa. So, merong
nangyaring hidden bullish divergence sa isang bearish divergence. So merong graph liquidity naman ito mangyayari. Yan. Diba? So graph liquidity. Tapos, grab liquidity siya, pero create ang another higher high, create ang another lower high, pero makikita mo sa kabuuang nangyayari niya. Diyan at diyan. Pababa, paangat. Diba? Paangat to. Hindi na nabasag tong low na to. Diba? So, nagpapahiwatig yan na meron namang another liquidity grab na mangyayari. Hindi pa yan bababa. Pwede mo pang ma-hold yung position mo. Hanap ka another lower low na correlated yung move nila. Gaya nito. Dito, nag-create siya ng another lower higher, create ng another higher high. Tapos lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Higher high, higher high, higher high. Tingnan mo, correlated na ba yung movement nila? Diba? Dito, makikita natin, paangat na yung price action, angat din yung volatility. Pwede yang mag-down, pero sa nangyayari ngayon, pwede ka na mag-exit dito kasi nag-create na ng correlated move yung price action at saka volatility. Pwede mo nang exit yan kasi dito mahirap na dito, kunti lang yung angat niya, baka bumagsak yan bigla. Tingnan mo, correlated na yung mga movement nila. Higher high, lower high, higher high, higher high. Bababa ito. Babalik ito sa dito na area. Kasi walang divergence na nangyayari dito. Diyan, walang divergence na nangyayari. Ang ganda dito, nag-create ng exaggerated bullish divergence. Pababa yung volatility at equal price yung price action. Yan ay tinatawag na exaggerated bullish divergence. Yun lang siguro. Sana naintindihan nyo. Dapat kabisado nyo yung market structure para hindi kayo malito nito. Price action versus volatility ng RSI. Yun lang. Salamat.